pinakamadami money laundering sa panahon ni Marcos, kawawa Pinas, nakakaya sa world stage. Hindi lang po yung nakakahiya tayo, kawawa talaga tayo dahil yung ating pong stock market talagang bagsak po ng 1.7 trillion. Imaginein po nyo yan. Ganun po kalaki ang bumagsak. Kaya yung pong ginagawa nilang korupsyon, hindi lang po yan yung naapektuhan yung mga pagawaing bayan, hindi po. Pati po nadidistract po pati yung kayamanan mismo ng mga negosyante, ng mga individual na tao. Remulla can also be charged by quo warranto kasi marami siyang kaso. Ganito po yung quo warranto, di ba? Sa quo warranto po kasi hindi ka tinatanggal. Iba po yung impeachment eh. Sa impeachment, kinilala ka na ombudsman, papatanggal ka dahil nung nag-ombudsman ka, may ginawa ka. After ka naging ombudsman, may ginawa ka na hindi karapat-dapat sa pagiging ombudsman. Tatanggalin ka, kakasuhan ka ng impeachment o sasampahan ka ng impeachment. Yung quo warranto po, dapat hindi ka naging ombudsman in the first place. Yun. Parang yung kaso nga po yan ng divorce versus ano na nga yung paghiwalay na hindi divorce. Mamaya masasabi niya yan. Pwede rin kasuhan si OBP kasi Boeing can bend the law. Pwede naman po talagang kasuhan, pero ang maikakaso mo lang nga sa kanya civil. Yung magmumulta lang siya, yung mga ganun lang po. Yung mapoporpit lang po yung radyo niya. Hindi naman yun yung gusto, hindi naman yun yung purpose nila. Ang purpose nila sa lahat, annulment. Ayan. Di ba ang annulment, dapat hindi tayo nakasal eh. Di ba? Kung parang hindi kinikilala yung kasal. Walang kasal na naganap. Yun yung annulment eh. Yung impeachment kasi, kinikilala mo na kinasal kayo, divorce. 'Di ba? Kinasal kayo, hindi na kayo nagkasundo after kayo kinasal, malakas maghilik yung mister mo, walayan ka na niya. Kinikilala na kinasal kayo, paghiwalayin lang kayo. Yun yung divorce. O ganun po yung impeachment. Kinikilala ka na, naging ombudsman ka, nung ombudsman ka, gumawa ka ng katarantaduan, sasampahan ka ng kaso ngayon dahil lumabag ka sa pagiging ombudsman mo. Yung quo warranto, parang annulment. Dapat, kung sinunod lang yung batas, hindi ka dapat naging ombudsman. Yun. Hindi kinikilala yung pagiging ombudsman mo, kaya ikaw ay tatanggalin bilang ombudsman dahil in the first place, hindi ka kinikilala yung pagiging ombudsman mo. Ayun. Kung sinunod lang yung batas ng appointment, hindi ka dapat. Ganun. Yan yung pwedeng isampa sa kanya palang araw. Pag mapapatunayan na mali yung proseso. Kaya may quo warranto. Ang nagpauso naman yan. Si Kalida, di ba? Si Soljen Kalida nung araw. Quo warranto naman. Boss Buds, sasali kaya mga oligarch sa rally sa October 12? Alam niyo po, hindi ko po alam, malamang hindi kasing laki yan ng mga rally ng September 21. Nananawagan lang si Parsaga eh. Hindi pa nga alam kung saan eh, di ba? Pero ako atin ako dyan. Mapakonti o marami yan. Bilib ako rin sa tao na yun eh. Sinasabi niyong baliw. Ganyan naman lahat sinasabi niyo. Pag hindi niyo kaya, baliw na lang eh. Si BP Sara ba ilang beses niyo nang sinabihang baliw? Oh, 'di ba? Hindi niyo lang kaya, baliw. Ayan. Naku, damay ang ombudsman sa galit ng taong bayan. Dapat si Vargas, ipadispar nila kasi pinunar niya lahat ng kaso ni Boying. Sino si Vargas? Yung pansamantalang ombudsman? Annulment, yan. Invalid ang kasal. Ang quo warranto is invalid appointment.
News about Delentadong Kalbo po. Alam niyo po ba? Talentadong Kalbo? Hindi ko po kilala kung sino yung Talentadong Kalbo. Hindi ko nga kilala kung sino yung Talentadong Kalbo. Ano pa po ang news about dun sa tao na yun? Eh, baka gusto mong i-share. Una, sino yung Talentadong Kalbo na yan? Huwag niyo pong i-expect na kilala ko yan. Boss Buds, morning na maganda. Bye-bye na muna. Paalis na ako. Sampa muna ako. Danilo Manuel. Six Sense. Kaso sir, naging bendalo usong-uso sa panahon ni Marcos Yawa. Hindi nga po pwedeng sampan si BP Sara na makukulong siya. Kasi pag nakulong ka, hindi ka naman pwede. Halimbawa, public official ka pa rin na nakakulong. Hindi po eh. Hindi po ganun. Kaso sir, tapos may mga NPA at Pinklawan na naman nasasali sa rally. Hindi sumali lang sila. Wala naman po masyado kayong takot na takot sa rally na kung sino-sino. Wala naman po. Talagang ganun eh. Gusto rin nila sumali. Nung September 21 nga, sabay-sabay. Wala naman naging problema doon. Dapat ipangalan kay Erwin Bendalo. Sometimes, we must bend the law. In short, boss, possible pa rin na may mag-file ng impeachment by February. Yun kung may magpa-file na pa dahil out of balance ngayon ng HOR because of 2028 election. Lahat po posible, di ba? Lahat po yan possible. Kaya lang sa tingin ko hindi na magpo-prosper yan. Mahiya naman sila sa tao. Wawaranto means that the public officials satisfies the requirements to hold public office. Mr. Bindalo. Leonard Alecha. Marini Antalan. Morning, PI. Siyang kabuto, Boss Buds, bankrupt na ekonomiya natin. Correct. Wala pong papasok na, hindi pa papasok yung mga 'di ba, foreign investment. Dapat kalad ka rin na si Marcos sa Malacanang para matahimik na ang bayan natin, sabi ni Tessie Robejes. Six Sense, sir, yung dubbing mo kay Erich, kuhang-kuha. Boss Bats, bakit si Panelo parang binabanatan si Marcoleta, grandstanding at monopolize the Senate daw? Alam mo naman yan si Panelo, may kanyang buhay, may sariling buhay. Binabanatan niya rin si Harry Roque. Pakinggan nyo lang. Yan po ang sinasabi natin na kanya-kanyang diskarte. Ang mga Duterte leaders, Duterte supporters, tataniman nila ng kaso si BP, kaso booking agad plano nila. Hindi nga po pwedeng. Yung ikakaso nga po kay BP Sara, hanggang civil case lang po. Hindi po pwede na yung mabigat po yung parusa. Kung hindi naman, baliwala lang. Di ba? Hindi po makakaapekto sa kanyang pagtakbo, sa madaling salita. Bawal siyang kasuhan na hindi siya makakatakbo. Kailangan daanin yan. Kasi hindi naman po nila purpose yung magkaso lang na magkaso. Ang purpose po nila, mapigilan si BP Sara sa pagtakbo sa 2028 election. Hindi na baling duwag, wag lang magnanakaw ng kaban ng bayan. Andrew Acosta. Kung si Lacson hindi umubra kay Marcoleta, ano na lang si Erich Tulfo. Baka nga hindi niya alam na siya magtatakda ng susunod na hearing. Share. Yung insertion or amendment sa budget ay legal yan. Ang masama, yung insertion mo ay kukuha ka ng commission lalo na sa
naging ghost project dahil naubos sa commission ng budget. Yun nga yun, Marcelo, yun nga yung sinasabi natin, na ayon dito sa mga engineer ng Bulacan, wala pong, hindi binigyan, lahat po binigyan ng, porsiyento, 'di ba? Kung ikaw po ang may panukala niyan, ikaw ang, proponent, bibigyan ka ng 25 to 30% kung senador ka. Yung pagbagsak sa stock market hindi lang sa mga oligarchs, yung miyembro ng SS at GSIS apektado. Apektado rin po yung mga nag-i-invest, yan po mga direct investor po sa Pilipinas. Parang ano, ako nag-stock market ako sa US. Yun po, ganun po, pwede kong i-withdraw anytime. Yung mga taga-ibang bansa na bumibili ng stocks dito, nag-withdraw na sila. Yun po yun, kaya bumagsak tayo ng 1.7 trillion. Good morning, Boss Badong. Sa mga nangyayari na nakakatakot, baka matulad tayo sa Venezuela, na baon sa utang, bagsak, daming gutom sa at magulo. Hindi ko po alam yung nangyayari sa Valenzuela, pero kung hindi ka pa naguguluhan dito, sa tingin mo hindi pa bagsak ang Pilipinas, congratulations. Okay ka pa. Kasi kasi kami gulong-gulo ng ano gulong-gulo na utak ko. Good morning, Boss Bas. Gusto yata ng government natin, hulaan natin yung pinag-uusapan nila sa hearing sa Senado, pati mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Huhulaan na lang natin. Sabi ni Marlon Corpin. Ivan Sky Lucero, sabi pa ni BBM, pati mga dating gabinete ng ama naririnig niyang bumubulong sa kanya.